Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako, ang nag-iisa ninyong nagmamagandang kaligitary is nagbabalik upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings about po sa TVJ, mga balita na may kinalaman sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, kung isa ka po sa hindi pa nakaka-subscribe pa dito sa aking channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para kayo ma-notify pag may bago po tayong videos. So, ang mainit nga po natin pag-uusapan para sa gabing ito ay pumapatungkol dito sa pagkakasuspindi raw ng Itbulaga. So, may bago pong inilabas na article ang PEP-PH na kung saan tinatalakay nga po dito ang 7 naging dahilan ng suspension ng Itbulaga over the years. So kasama na nga po rito ang tungkol kay Wally Bayola na kung saan patuloy pong ginagamit ng mga bashers na pangbabatikos dito sa Itbulaga. Ganon din po ang ilang issues kay JDL na katunayan yan until now ginagamit po ng mga bashers para po siraan, para po pabagsakin ang EP. And itong PEP ay inuungkat tila na bagong post lang po kasi ito 7 controversies of Itbulaga over the years. Actually, binasa ko po ang article na to and meron din pala si Paulo Ballesteros na suspension. And dahil dito sa write-ups po na yan, ay itong si Kapuso Super Alliance fan page, hindi po ito pinalagpas. I-shared nga po niya ito sa kanyang social media accounts and alam niyo naman to mga kadawikas. No? Basta mga ganitong usapin, mga ganito pong topic, lagi pong present yan. And ganun din po ang iba pang mga tape defenders, Kaligita Dawikids. For sure mamaya niyan pati si Ted, meron na rin pong entry at meron na rin pong pag-shared post. Akala mo naman napakalaki po ng nagawang pagkakamali ng TVJ sa kanila. Samantala, sabi po dito sa komento, kailangan pa bang ungkatin? Pinoy nga naman kaya hindi umaasenso dahil sa mga ugaling ganyan, which is meron pong point si ateng na kung saan kinakailangan pa bang ungkatin ito para saan? Bakit? Bakit ngayon nila po ito inilalabas? Hindi nag-click yung pang-i-issue sa 15 years na sinabi ni JDL. Kaya gagawa na naman ng bagong ingay ng issue para pag-usapan at para sirain ng TVJ. Walang-wala na ba na maisulat? Well, sa iba, hindi po nakikita yung masama dito kasi ibinibigay nga lang naman daw po ang impormasyon para maalam din po ng mga tao. Pero, ang tanong kasi, ang question mark po kasi dito is, bakit ngayon? Bakit ngayon ito inilalabas? Bakit inuungkat? Anong meron? Anong goal? Bakit nila inuungkat ito ngayon? Bakit kailangan pag-usapan ito ngayon? Kasi sa ngayon, ang nakikita lang po ng mga Davercans is para po gawan lang ng issue ang TVJ at para siraan lang po ang TVJ, para patumbahin ang TVJ, lalo na after po ng ginagawang issue kamakailan nananatili po ang mga advertisers ay nakakapit pa rin at nagtitiwala pa rin sa TVJ. Samantala, narito naman po ang naging mensahe ni Pauline Luna para po kay Bossing. Para po sa kaarawan nito. So, i-shared nga po ng TVJ official Facebook account ang mensahe ni Pauline Luna. Kalaki po ang mga larawan ng mag-asawa. Sabi dito, happiest birthday to my better half. God couldn't have chosen a better life partner for me because loving you is so easy. I thank Him every day for your life. And I thank you for embracing me and my imperfections. Know that you will always have me and our kids in this life. I love you. Mula po kay Paulina Luna. So ayan, with sunset background, napakaganda pong larawan.
given na si Bossing hindi po pala social media. So, isa rin po sa ibinahagi ay itong mga larawang ito, Kadaverkans, ng dalawa na naghatid po ng good vibes para sa mga fans. At the same time, binigyan po ng linaw kung bakit wala po si Bossing kahapon sa EBM. Well, for me actually, dapat understood na po yun kung bakit wala po si Bossing kahapon. Siyempre, kailangan po ng family time with his family, lalo na sa kanya pong kaarawan. And ito po ang tunay na dahilan kung bakit wala po si Bossing kahapon, para po sa mga nagtataka at naghahanap. Samantala, sabi naman dito ni Vilma Janet Antonio Mula, magandarang gabi. Hello po, Ma'am Gandara. Watching from Cagayan Valley. Sana pinapalakas pa ni Mr. MVP ang signal ng TV5. Super mahina kasi dito sa Cagayan. Nako, hanggang ngayon ito pa rin talaga ang problema ng iba po nating mga Kadaverkans sa probinsya, no? Pero ang alam ko, ginagawan po yan ng paraan ni MVP. And until now, ito naman po ang nakikitang solusyon na atin pong mga Kadaverkans para po makipagsabayan ang TVJ sa signal. Naniniwala po kasi sila na kung parehas po ang signal ng GMA at TV5, at the same time, parehas na mga channels ang labanan, kasi 4 versus 2 ngayon kung sana 4 versus 4 talaga rin, ay naniniwala po ang mga Kadaverkans natin na may laban at lamang ang TVJ. Pero sa ngayon, meron po ako nababasa mga comments or pagrereklamo po ng mga kapamilya fans. Single po ito sa oras ng showtime. Hindi po ata sila sanay na ang showtime ay lagi pong nagmamadali. Kasi ang showtime lagi po nag-overtime. Sa GMA 7, talagang may oras lang. Finish or not finish, pass your paper. Charis. Basta kung kinakailangan na tapusin ang programa ng ganong oras. Hindi po pwede ang mag-overtime. Kaya yung iba, naiinis sa GMA Network. Bakit daw ganon? Sana naman daw ay konting konsiderasyon. And hindi sila natutuwa na ang showtime host ay halatadong gahol na gahol sa oras. Samantala, sabi naman ni Sir Romy Obispo, magandarang gabi po sa inyo. Good evening, Ma'am Gandara. Baka nga dumating ang araw sa MVP na ang may-ari ng GMA at tatawaging GMA 5 na Ma'am Gandara. May TV5 na, may GMA 5 pa. Nako, ay wow, yun lang masasagot natin pang nangyari po yan. Kung atin pong titingnan, parang napaka-imposibleng mangyari nga mga Kadaverkans. Pero kung atin din naman pong pakaiisipin yung nangyari dito sa Showtime at GMA, sino nga ba naman po ang mag-aakala na ang Showtime ay sa GMA na pala mapapanood at ang TVJ ay sa TV5? So, walang imposible na rin mga Kadaverkans. And kaya, wow lang talaga ang masasabi at magiging reaction natin dito kay MVP. Baka mapanganga na lang po tayo pag nangyari yan. Sabi naman dito ni Delightful, magandarang gabi. Ay aba, baka ang Showtime ang lugi at sa dami ng istasyon na binabayaran. Well, ako parang GMA and GTV lang yung kanilang binabayaran. Yung A2Z kasi parang kapamilya channel din po yan So, dalawa ang kanilang binabayaran. And sandamakmak po ang host nila, Kadaverkans. Napakalaking gastos din po niya. Hindi naman po siguro minimum wage lang po ang mga ito. May talent fee po talaga ang mga yan. So, kung gastusin lang din po ang tatanungin, mukhang mas marami po ang gastos dito sa Showtime. Yun nga lang, talagang kulang po sa equipment pa ang TVJ, kaya umabot po ng 400 million agad-agad ang kanilang naging expenses sa loob ng 6 na buwan. Sabi naman ni Sir Ruel Tolentino, Miss Gandara, tanong ko lang,
bakit wala yung AR reaction? Actually, na-demonetize po ang kanyang channel, no? Nagkaroon po ng problema, kagaya na nangyari po sa ating channel. Pero yung akin, nagawan ko po ng paraan at naibalik. Pero itong kay AR, hindi po naibalik. So, kinakailangan pa niya magintay ng 3 buwan bago ulit siya makapag-vlog. Pero sabi niya, papatuloy pa naman siya sa pagbibigay po ng update. May kita man o wala. So, gumawa po siya ng bagong YouTube channel, which is yung Yael Vlogs nga po. And pasubscribe na lamang din po sa kanya kung fan po kayo ni AR. Yael ba or Yel? Parang Yel. Yel Vlogs or Yel Dabricad's update. Anyway, sabi naman ni Sir Rodolfo Meneses, babagsak na ang family feud. Sana nga po ay katapatan ng wawawin, and yun po ang ating abangan. For sure, magiging mataas po ang ratings ng wawawin kasi na-miss din po ng mga netizens ng publiko ang programa ni Kuya Will. So parang iba na po ang title, hindi na wawawin yung kanya pong gagawin. Gayun pa man, it's still a game show, and yung mga usually po niyang ginagawa na nakasanayan na po ng mga tao, like yung jacket, pagtawag sa mga timbahay, ay nandoon pa din. And kung katapatan po ito ng family feud, nako, mukhang bubulusok rin po pababa ang kanilang ratings. Sabi naman dito, wawawin, always naman, basta mayroon, sabi ni Sir Joseph Dison. Josephine Dison pala, Miss Josephine Dison. Yes, always naman talaga. Basta meron pong wawawin, nakatutok po ang mga tao at sinusuportahan po yan. Kaya hindi nakapagtataka kung hahakot din po ito ng advertisers and the viewers. So, yun lang muna guys sa ating update sa gabing ito. Pa-comment lang po sa inyong reaction, and don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.